sinasabi mga kababayan na time is gold. Iyon po ang Tayo totoo. dito sa, sabi ko sa inyo, yung sinabi na nga, in-expose ng ating Pangulo, tinangalanan, 46 mga kababayan na mga narco-politicians. And you know, tiningnan ko kung sino itong tatlong congressmen. Dito tayo sa tatlong congressmen kasi mataas yung posisyon nila. Nakakalungkot ito. Of course, these people, mga kababayan, ay ano yung tawag doon sa pasisinungalingan nila? Pasisinungalingan nila yung akusasyon. Pero sabi ng ating Pangulo, validated na to. I was shocked to learn na itong si Biloso ng Leyte, imagine, dati siyang Court of Appeals Justice. Una, mga kababayan, itong si Ching Biloso, nakita ko to sa, di ko naman siya talaga kilala. Di man siya kasing sikat ng yung mga lagi nating nakikitang congressmen na maiingay tulad ni yung taga dito sa amin. Si Lolong. Lagi nakikita ninyo, mga kababayan. Pero yung mga congressional investigations, lately, nakita ko siya. And chairman pa siya ng, ay tingnan ninyo ang taong ito. Sino si Ching Biloso? Honorable Biloso, Vicente Ching, District Representative of Leyte, 3rd District po, mga kababayan. Ang mga hawak niyang committee in Congress, una, constitutional amendments, chairperson siya. Kaya po, itong taong ito pala, nakita ko doon sa hearing ng, yung sa amendments ng ating constitution, yung pinag-uusapan yung federal, nakita ko siya as the chairman. Justice Committee, Vice Chairperson, Appropriations, Member for the Majority, Natural Resources, Public Order and Safety, tapos Committee on Revision of Laws. Powerful committees in Congress. Then all of a sudden, sangkot pala mga kababayan as validated by our authorities and revealed his name by no less our President, Rodrigo Roa Duterte. Sabi ko, matindi to. Pero sabi ni Kuan, basahin natin yung depensa, mga kababayan ni Ching Biloso. One of the three members of the House of Representatives on President Rodrigo Duterte's narco list appealed to the Chief Executive to be allowed to clear his name. Leyte 3rd District Representative Vicente Ching Biloso said in a phone interview with Manila Times that he was a devout Catholic who heard Mass every day as he questioned the credibility of the list. How credible is that list? Sabi po niya. Every day, I hear Mass. Every day, I receive communion. Isaan niya akong debotong Katoliko. I have a serious relationship with God. I cannot be a drug lord and receive the body of Christ every day. Yun ang sabi sa akin ng pari. Biloso told the Times. Yun ang nakakalungkot po. Alam po ninyo, Congressman, of course, sabi nga sa batas, alam na alam mo to, kasi justice ka nga eh.
Sino ba naman tayo? Alam mo to. Unless proven guilty beyond reasonable doubt, you are still considered innocent. But of course, yung probable cause, yun ang sabi ng ating Pangulo. There is a probable cause to file a case against you. That is why, kasabay mga kababayan ng pagbubulgar ng ating Pangulo, nauna na yung filing ng cases sa kanila. The 46 narco-politicians. Kaya lang, malakas ang ebidensya. And in fact, batay sa kwento rito, mga kababayan, noon pa na nasa, tawag dito, hindi pa siya congressman, he was named as protectors. Nasa judiciary pa lang siya. Kasi yung area kung saan siya na-assign, mga kababayan, yun ang area ng operation ni Kerwin Espinosa. Remember yung yung drug lord na napatay na mayor? At every now and then, lumilitaw ang mga pangalan na to. Lumilitaw din ang pangalan nitong si Veloso. Veloso told the Times, Veloso was among the 46 incumbent public officials who are facing administrative charges after the Department of Interior and Local Government filed cases against them before the Office of the Ombudsman. The later representative called the filing of charges a welcome development as he will be given a chance to clarify his side. He maintained that the regional director of the PIDEA had cleared him beforehand. This is a welcome development. I will be given a chance to confront the complainants, the witnesses, Veloso said, vowing to go after those included him on the list. Veloso, who heads the House Committee on Constitutional Amendments, is eyeing a second term in his congressional district. In the upcoming midterm polls, he is running against former Representative Andres Salvacion. Back in 2016, the late representative and former Court of Appeals Associate Justice was already tagged in the illegal drug trade as protector of self-confessed drug lord Kerwin Espinosa, but was able to refute such accusation due to insufficient evidence. You see, yun yung sinasabi ng ating Pangulo. Napakaramian niya. Kahit anya sa judiciary, mayroon. Kaya nga, yung ating Pangulo, patayin na lang anya yan. Kasi anya, binibili nila yung kanilang kalayaan. I am a prosecutor. I know that. Yun ang sabi ng ating Pangulo sa mga nauna niyang mga statements in his war on drugs. So ngayon, mga kababayan, sabi natin, based sa ating observation sa paligid, and siguro kayo, masasabi ninyong totoo yung ating sinasabi. Most people po na masasamang loob, itong mga depensa ni Veloso, napakababa po yon, napakababaw. Maganda, tama yung sinabi po ninyo, you just face that charges in court and clear your name. Kasi yung statement po ninyo na ako anya, dibotong Katoliko at lagi akong nag-attend ng Mass, hindi po yon. 'Lalong magdududa sa iyo yung .
siguro taranta ka para idepensa yung sarili mo, yung pagiging religious mo, yun ang nakita mong pamamaraan para bigyan ng doubt, ng duda, yung isipan ng mga tao. Matapos po na mailabas yung lista, kasama yung pangalan po ninyo. But that will not clear your name kasi based po sa ating mga nakikita sa paligid, karamihan ng mga masasamang loob nagtatago sa religiosity. Biblical kasi siya. Beware, sabi sa Word of God. Beware of wolves in sheep's clothing. Karamihan po sa mga lobo, nagdadamito pa. In fact, in Laguna, for example, remember the case of Kalawan Mayor noon? Sanchez ba yun? Mayor Sanchez. Very religious. Remember? Laging hawak si Mama Mary. Yan. Rapist po siya. Huwag na tayong lumayo, sabi ng ating Pangulo. Ito niya sa rape, pati parian niya nakisali. Yung si, Cardinal Pell ba yun pangalan nun? Yung sa, huwag na doon sa Australia, dito na lang sa paligid natin. Yung killer ng babae, doon sa, sa Kamsor, lugar ni Lomi, pari. Beware of wolves and sheep's clothing. Kahit dito sa paligid namin po, yung kaninang dinidiscuss ko, yung mga nagmamalinis, laging nasa kwan nga eh. Lagi ko siyang nakikita. Kasama kasama lagi si Monsignor. Dikit siya palagi doon. Laging nasa prosesyon, may alaga pang parang maula na pag nanonood yun. Maula na. Ako anya yung pinapatamaan. Pagdating ng eleksyon, siya yung namimili ng boto. Mandaraya. Ang sama ng ugali niya. Pag tiningnan mo siya, malumanay siyang magsalita. Very religious siya po. Kaya kung ako sa'yo, Congressman Veloso, wag na yon. Wag mo nang gamitin yon na deboto katoliko ka, saka lagi kang nag-attend ng mass. Sa totoo lang, karamihan po, ulitin ko, sinabi ko na to kanina, karamihan po sa kilala kong masasamang ugali, kasama yung napakasama ng ugali, baga kababayan, mga religious people. Kaya nga ulitin ko sa inyo, yung kwento ko kay Mahatma Gandhi. Sayang si Mahatma, hindi naging Christian. Sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I do not like you Christians. Hindi, ayaw ko sa inyo mga Kristiyano. Hindi kasi nakilala ni Mahatma yung totoong Kristiyano. Fake Christians yung nakilala niya. Nadamay si Christ. Nadamay si Christ. Mga kababayan. Tiruan niya kayo. Ayaw ko sa inyo, mga Kristiyano. Papakilala kang Kristiyano. Ayaw ko sa iyo. Sama ng ugali mo. Sama. O tingnan mo itong Ocho Diretso na laging may ganon. Si Damaso Reyes, hindi na effective na siya yung nagpe-pre-over. Siya na ngayon ang pinagpe-pre-over. Just to accuse, mga kababayan, the President, gusto tayong linlangin, using religiosity, mga kababayan. Accusing the President na may threat to kill them
Makukuha ng Pangulo ipagpapatayin sila. You see, mga kababayan, wala na kasi, mga kababayan, silang makuhang issue against the President. Yung isa pa, mga kababayan, kilalanin itong si Representative Jeffrey Corgum. Sino to? Siya po, First District Congressman. Kasama siya sa lista. Plus yung anak niya na dating mayor, dating board member, mayor for so long, dating board member, at ngayon running for vice governor ng Zambales. Kahapon pa lang, naglabas na siya ng statement kasama si Aiko Melendez. Itong kanyang tatay na si Jeffrey, Economic Affairs Vice Chairperson, Agriculture and Food, yung inawakan niya, Basis Conversion, Energy, Games and Amusements, Natural Resources, Public Works and Highways. Pag tiningnan mo, mga kababayan, ang mga itsura, makaduda nga. Mababait pag tiningnan mo, mababait ang itsura nila. May mga itsura, nagustuhan nga yung anak. Magustuhan ka ba ni Aiko Melendez? Si Aiko Melendez. Yun pala ang kinakasama ngayon ni Aiko. Di ba si Aiko? City Councilor ko yata hanggang ngayon. City Councilor pa si Aiko ng Quezon City yata. O ngayon, lumabas sila sa Facebook Live kahapon. Itong anak niya, kasi kasama si Jay Corgan. Siyempre, sinasabi nila, it is politics. Nakakalungkot. At yung isa pa si Celeste. Sino naman itong si Celeste? Congressman nakakapangnindig balahibo. First District Congressman, Pangasinan, National Defense and Security Vice Chairperson. Imagine. Appropriations, dangerous drugs. Member pa siya ng majority committee membership ng House. Dangerous Drugs Committee, Games and Amusement, Natural Resources, Reforestation, Science and Technology, Tourism, North Luzon, Gross, Quadrangle. Ang ibig sabihin nun, dami niyang lawak ng kanyang influensya. Kaya sabi ng ating Pangulo, magtataka ka sa mga taong ito anyang sangkot. May konting negosyo. Pagkatapos, makikita mo yung mga properties nila. Ang dami nilang mga mamahaling mga sasakyan, ang dami nilang mga bahay. Alam niyo ng Pangulo kasi siya, presidente na nga, tingnan ninyo ang bahay niya. At naging mayor for more than 20 years. You see? Bakit hindi naging kasing yaman nitong mga taong ito? So magtataka ka niya. And worse, itong mga taong ito, habang nagpapasasa, referring to the drug lords, politicians, narco-politicians, sa kanyang statement kahapon, nagpapasasaan niya sa yaman, galing sa dugo ng mga Filipinos. Kaya niya ako, hindi ko sila papatawarin. Talaga niya. I will destroy them. Sabi ng ating Pangulo. Pero yung pamilya nila niya, nag-aaral sa mga
kilalang paaralan dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Hindi man niya gumagamit ng droga. So sila, habang ginagawang addict, destroying the family of ordinary people, Filipinos, sila po, kaya galit na galit yung ating Pangulo, hindi man gumagamit ng shabu. Kasi alam nilang masama. It could destroy their family. So napaka-selfish. Greed and selfishness. Yan po ang punot dulo ng lahat. Greed for money. The love of money. Mga kababayan. So with this, magtulong-tulong po tayo mga kababayan na ipanalangin ang kaligtasan ng ating Pangulo. He is the only leader of this country, the land of fear, the land of creation, a true-blooded Ophirian from Cebu, the land of Havila, Sheba. Alam ba ninyo yung ating Pangulo? He must be an appointed, a true appointed leader ng ating Panginoon. God has a promise for this country to rise up in these last days. And God gave us President Digong. Tapang at malasakit sa ating mga mamamayang Pilipino. Pag hindi, this country will be destroyed. Mahal tayo ng ating Panginoon, mga kababayan. Bakit? In these times of trouble, perilous times, mga kababayan, binigyan tayo ng isang leader that will save this country from perdition. Total perdition, mga kababayan. And this man came from the land of Sheba. Sabi ni Morissette Amon. Kilala niyo si Morissette? Morissette ba yung pangalan? Amon. Rise up, Sheba! And we have a leader from Sheba, based in the land of promise, Mindanao, Davao. Mabuhay ang ating Pangulo. And God bless Maharlika. God bless Philippines, Pilipinas, the land of fear, the land of creation. And we pray to God that His angels would protect the President all the time. Hindi kakayanin po ng presidential guards. Kung presidential guards lang, hindi kakayanin. Sa totoo lang, drug is an instrument of Satan. Kaya nga po, tingnan ninyo yung, maniwala kayo, sino yung na-interview noon? Nakalimutan ko yung nakita kong ini-interview. Yung case ng ano na apelyido nun? Silawan. Yung batang 16 years old na pati yung mukha, kinalas yung mukha. Hindi niya ito gawain ng tao. Hindi ito. Demonyoan niya ito. Demonyo. Imagine, papatayin mong ganon. Ba't kailangan mong balatan? Ba't kailangan mong bunutin pati yung dila? Bakit kailangan mong pati esophagus, trachea? Tanggalin mo. Demonyo. Totally. Mga kababayan, kinubkob ng demonyo. Pero nakakalungkot, yung 8, hindi niya yan rason para ibalik
ang death penalty. Sumaklulo pa sa human rights ng nakakalungkot. Christine Lee Silawan. Hindi niya rason. Okay. Binigyan ninyo lalo 8 diretso sa impyerno ng rason ang mga mamamayang Pilipino na flush out kayo sa inidoro diretso sa impyerno. Binigyan ninyo ng rason lalo. Pues, diretso nga kayo sa impyerno. Sa panawagan natin, support candidates for senator and in Congress in your districts for supporting the reimposition of death penalty. Death penalty as a punishment is biblical. It has biblical support in the Old Testament and in the New Testament. Bakit siya inalaw ng ating Panginoong Diyos? Because we were created in His image, in likeness. Pinapahalagahan niya ang buhay. That is why, hindi pwedeng pagpapatayin na lang ng isang individual. But death penalty as a punishment is allowed as it is instituted not by an individual person but the state under order instituted by God Himself. Yan po ang totoo niyan. Kaya po sa Ten Commandments, huwag kang papatay. Bakit huwag kang papatay? It is addressed to a private person. Huwag kang papatayan niya. The Word of God is not inconsistent po. Sabi sa Ten Commandments, huwag kang papatay kasi pag pumatay ka, the punishment is death. Pag pumatay ka. Kaya huwag kang papatay. Si Damaso, tinwest yun. Ginanon. Kaya ang akala natin, kasi tinuruan tayo ng mali, masama sa gobyerno ang pumatay. Hindi po masama sa gobyerno. Kung masama sa gobyerno ang pumatay, di sana i-disarm natin ang armed forces. Bakit may baril ang armed forces? Bakit? At hindi natin minamasama ng armed forces ang pulis, may baril. Kasi kung masamang pumatay, alisan mo yan ng baril. Disarm na natin. Pag nangyari yon, i-invade tayo ng mga, papatayin tayo ng mga, i-invade tayo ng mga kaaway. Di ba? You see? The government is allowed by God to carry the sword. The leader of this country, the king, has the power to use the sword. For rulers, sabi sa Romans, are not a terror to good works. Kaya niya matakot ka, sabi yan ni San Pablo. Pag-aralan ninyong mabuti, mga kababayan, at intindihin and pray for God's guidance, the guidance of the Holy Spirit, so that you'll understand kung ano yung ibig sabihin ng mga salita na nasusulat sa Bible. Hindi yung mga ay lumabas parang ano yon? Parang gusto tayong putulin. So yun po mga kababayan, I think nasabi ko na yung gusto kong ipaabot sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ay ginagawa natin para maging maayos ang ating bansa. At mamaya, yung mga reactions po ninyo, babasahin natin. Huwag muna kayong umalis. Ito po ang ating programa ay atid sa inyo ng napakagagandang products
Firmax, Firming and Lifting Cream. And ng Automax. Yan. Yung gusto na itry po ninyo muna ang aming product. Ang gusto itry, mag-PM lang po kayo sa aming messenger para makomputan namin po kayo. Okay? Yan. Wag na sa comment box. Diretso na kayo doon para automatic masagot yung inyong mga inquiries about the product. Okay? And mamaya, yung mga dealers natin all throughout the world, ayusin mo nga, kuya. Ito. Kuya. I-mention din natin. And itong ating programa ay din sa inyo ng ArcZone Design and Build Company. Yung gusto po na magpagawa ng architectural design, tamang-tama po ngayon. Contact ninyo yung anak kong arkitekto, Riz Maravillas on Facebook. And sa cellphone number niyang 0977-098-2884. Huwag kayong mag-alala, baka isipin ninyo, baka niya mahal. Pag-usapan ninyo, ng anak ko, pwede naman design lang. Kung ayaw ninyo ng diretso construction, pa-design kayo ng magandang bahay. Pati yung interior design ng bahay ninyo, patulong kayo sa arkitekto. And nakita naman ninyo yung mga sample designs niya. Di ba? Napakagaganda. Yung mga dealers natin sa Amerika, si Madam Eileen. Nanonood si Madam Eileen? 177-3798-7816. Si Jim Kaole. Yan. Si Libito. Si Madam Sentia. Diyan sa France. Diyan sa France si Madam Sentia Tordicilia. Yan. Dito, yung mga local din. At sa Amerika. Yan. Yung iba pa nating mga dealers. Pag hindi ninyo makuha kaagad yung mga numbers nila, mag-contact na lang po kayo sa amin para ibigay namin sa inyo po. Kasi pag matagal tayong nagdi-display ng mga bumababa yung... Oy, si Madam Aida Partorisa. May bago siyang order. Pag matagal tayong nagpa-plug, umaalis yung mga tao. Bumababa na yung 491 na. Ha? Yung number ko pala po, nandyan, yung contact number, 0908-6553-757. O yan, si Madam Marivic Itzano sa Las Vegas. Yan, 443-699-8711. Kuan din siya po, mobile stockist na rin siya, baga kababayan. Si Eric Intud. Kanina, si Edwin Angara. Sa Australia, mobile stockist din natin siya. Si Ferdinand Abalos sa Ontario, mobile stockist din natin siya. Ayan, si Edwin Angara dyan sa Australia. Si Rodmark Hintiroy, di ba? Balik na siya uli. Si Boy Section dyan sa Canada, kumusta ka? Natanggap mo na? Oy, si Madam Elizabeth Levy dyan sa California. Yan. So, yun po, baga kababayan, yung ating mga dealers sa iba-ibang mga lugar.